Bantay presyo muna tayo. Siyempre, yung mga bilihin natin. Simulan natin sa pulang sibuyas. Magkano na ho ba ang bili ninyo? Kasi doon sa monitoring, parang pinakamababa, parang may 140, 200 yung prevailing price. Ganun yung presyuhan. Pero ang sinasabi po ng ilang mga magsasaka, ito mga agricultural cooperatives, ang presyo ng pulang sibuyas nasa 120 lang dapat kada kilo. No, yan yung pagtaya ni Ray San Jose, All for One Federation ng Multipurpose Cooperative Chairperson sa Occidental Mindoro. Paliwanag niya, nasa 90 pesos lang daw kada kilo ang farm gate price ngayon ng pulang sibuyas sa probinsya. So, dapat daw ganun lang ang presyuhan, 120. Kaso mo yun nga, medyo merong mga nagtu-200. Sana hanggang 200 na. Or bumaba, diba? Pero yan po. Paano kaya natin gagawin 120 talaga yan? Okay, Bob. Maliban po sa sibuyas, ang isa rin sa binabantayan ay ang baboy. So, mataas ang presyo ng baboy dahil kulang daw sa supply. Ayon po yan sa Meat Dealer Association o yung Manila Meat Dealer Association. So, ang paliwanag dyan ni Mr. Ricardo Chan, kulang ang supply ng baboy dahil doon sa mga tinamaan ng ASF, yung African Swine Fever. Isa sa pinaka-naapektuhan ng ASF ay ang Batangas. At ito ang isa sa biggest producer ng karne ng baboy. Ang madipis na supply ay lalo pang nabawasan dahil sa mga nagdaang holiday season tulad ng Pasko, New Year, Chinese New Year, diba? Valentine's Day. So, yan daw yung mga times na talagang tumataas ang demand. Kala natin, nakaalagwa na tayo dun sa Pasko at Bagong Taon. So, may Chinese New Year din, tsaka Valentine's Day. So, manipis yung supply natin. Yung mga nagbebenta ngayon daw ng baboy, ito yung mga hindi tinamaan ng ASF. Yung mga tinamaan last year ng ASF, hindi pa daw nakakabalik para mag-produce. So, ano pa rin, hindi pa ganun, hindi pa tayo nakakabawi doon sa ASF. No, oo, kulang pa yung ating production, diba? Kulang yung ating production. At yung ganitong sitwasyon na mataas ang presyo, hindi lang po daw dito sa Metro Manila, no, kundi sa mga karatig lalawigan. Yung iba nga daw, Davao, Cebu, medyo matataas na rin yung presyo po ng baboy. Baka kasi sabihin nyo, dito lang sa Luzon or sa Metro Manila, hindi po. Sa ibang lugar din ay mataas ang presyo. So, nationwide na yan. Magkano ba yung farm gate price ng baboy? Sabi, 200, maganda na raw yan, pero umaabot pa sa 255 ang kada kilo. Live weight ata to, farm gate price. Live weight. Yung mga nagtitinda, dahil daw po sa sobrang mahal, matumal yung benta. Halimbawa, nagtitinda sa palengke, dahil mahal, yung mga kababayan natin, hindi masyado bumibili. So, matumal. Hindi daw makaubos kahit isang baboy. Sa isang araw, dati bumili sila buo, di ba? Tapos sila na magkakatay, di ba? Sila na magkakatay. Magtitilad-tilad nung baboy. So, hindi na daw bumibili ng buuan kasi nga hindi naman nila nabebenta. So, ang binibili daw ay, ang tawag yan, piyesa-piyesa na lang. Halimbawa, isang pigi, di ba? Isang buong pigi, or yung dito, yung belly. So, tsaka lang nila tatabasin. So, ang sinasabi nila, mas mahal daw yun. Mas mahal daw yung tilad-tilad na. Oo, kaysa bibili ka ng buong baboy. So, yun daw ang nangyayari din ngayon.
And ang latest ay sumasang-ayon yung mga pork producers and traders, pati na rin yung mga retailers na tingnan yung kanilang cost structure, sabi yan ng Department of Agriculture. Ito ay bahagi pa rin ng pagsusumikap na mapababa ang presyo po ng baboy. Ayon sa DA, short-term problem lang ang mataas na presyo at kailangan maresolba sa lalong madaling panahon. Yung pagresolba, hindi pa alam kung paano gagawin. Inaalam pa nila, yung cost structure, titingnan, saan ba napupunta yung malaking bahagi ng kita. So, dito, ako, basta wag lang malungkot din yung mga nagtitinda ng baboy kasi nga mahirap na nga makapagpalusot kasi sugal, di ba, Kuya Ramil? Kung bigla kang tamaan, kung bigla kang tamaan, wala na, talo na yung lahat, di ba? So, yung iba, kahit sabi nung iba, meron ng vaccine, di ba? Hanggang ngayon, parang dapat kasi daw commercially available na yung vaccine para kahit yung mga nagba-backyard na hindi pa na bibigyan ng parang ayuda, di ba, mula sa gobyerno ng mga vaccine, baka bili sila ng sarili nilang vaccine. Pero yung pa rin ang iniintay. So, yun ang malungkot. Hindi pa tayo nakakabalik, di ba, doon sa dating production natin. Kaya medyo mataas pa rin po yung presyo ng baboy. O dyan sa Quezon, kamusta ang babuyan? Malapit lang sa Batangas, di ba? Oo. Dito sa amin, pag pumunta ka sa susunod na town, pag west side ka, Batangas na. Okay. Batangas na. Oo, kaya nga So, malapit na talaga. So, diba, yung ibang mga dati nagbababuyan, medyo takot, diba? May takot talaga na pumasok sa negosyo ulit. Oo, nandun pa rin wala pa rin kasiguraduhan. So, imbis na matalo, hindi na lang muna lalaro, di ba? Hindi muna mag-aalaga. So, yun naman nangyayari ngayon. So, yun daw dapat ang tugunan ng gobyerno, yung repopulation, di ba? Yung tulong para mabigyan ulit, di ba, ng mga aalaga ang baboy yung ating mga dating nagbababuyan. Okay, maliban dyan, punta naman tayo sa kamatis. Ang presyo ng kamatis, buwaba na. So, ngayon ang nangyayari, yung grupo ng mga magsasaka, yung SINAG, Samahang Industriya ng Agrikultura, nananawagan sila sa pamahalaan na magpatupad ng floor price ng kamatis para matulungan ang mga magsasaka sa gitna po ng oversupply. So, kung merong maximum retail price, diba, para makartail yung masyado mataas ang presyo, eto naman, floor price, para hindi naman bumagsak ng husto, bumaba ng husto yung kuha, diba, ng mga oversupply na pagkain, katulad po nitong kamatis. Sinasabi ni Executive Director ng SINAG, si Jason Cainglet, walang problema sa kanila na masaya ang marami dahil mababa ang presyo po ng kamatis. Pero subalit, datapwat. Lahat na. Kawawa naman daw yung mga producers na sana mabawi man lang nila yung kanilang puhunan. Dahil dito sinabi na umaasa sila na magtatakda ng floor price ang pamahalaan. Ayon sa SINAG, mula sa mahigit 300 pesos per kilo, nasa 30 hanggang 40 pesos na lang per kilo ang presyo po ng kamatis ngayon. So, ang panawagan niyan, bunsod nga ng reklamo ng ilang magsasaka ng kamatis na maliit na lamang ang kanilang kita ngayon dahil sa pagbaba ng presyo dahil maraming supply. So, may mga reports mula sa ilang mga magsasaka nagbebenta na lang farm gate price 5 pesos per kilo sa mga traders. Yung iba nga tinatapon na lang, 'di ba? Kasi nga kaysa malulugi pa sila kapag dinala nila sa bagsakan, 'di ba? So yun, 5 pesos na lang. Transportation. Yes. Yung pag-harvest pa. May bayad pa yung mag-harvest. Kaya talagang
kawawa farmer. Oh, kawawa yung farmer natin. Alam mo naman, lagi yan yung sinasabi natin, di ba, regarding overpopulation. So, pwedeng, kasi yung kamatis hindi pwedeng i-imbak ng matagal eh. Di ba? Hindi pwedeng i-imbak ng matagal. So, yun nga, dapat may magsasabi na, oh, tama na, ang dami na nating tanim. Baka bumagsak na naman yung, yung presyo, baka mag-oversupply. Baka mamaya dun sa ibang lugar wala namang kamatis. So, dapat doon na lang siguro dalin. Yung mga... Yung post-harvest, technique. Yung gagawin dito's, gagawin mga paste. Oo, paste. Sa diba? Sa, I think it's Italy. Doon, talagang seasonal din naman ang kamatis. No, ang mga tao mismo gumagawa, no, sa bawat bahay-bahay nila, sila yung nag-iimbak ng mga kamatis na sa mga jars. No, yun yung ginagawa nilang, ayun nga, tomato sauce, kasi mahilig sila sa spaghetti, di ba? So, kaysa bumili sila ng mga canned goods, di ba? Kasi sa atin, puro canned goods, di ba? Puro delata. Sila na mismo yung nagluluto. So, siguro, yun, dapat ituro, di ba, sa mga kababayan natin. Baka merong mga may kakayahan, di ba, na sila yung mag-imbak. Oo, technology na lang ang kulang. Oo, di ba? Para samantalahin ang murang presyo ng kamatis. Tsaka yung mga nasa Italy nga, pag bumili sila ng kamatis, crates. Kasi nga, sila na mismo yung gumagawa ng sarili nilang tomato sauce. Parang may nakita ko noon na sa isang box, 23 kilos ang laman ng kamatis. So, mga 5 ganun yung binibili nila. Tapos sila mag-preserve. O, diba? Kasi nga, kapag mura naman masyado. At kapag mahal, hindi panahon, mahal talaga daw yung kamatis. So, dapat yan po yung matutunan natin. And baliban dyan, ito, isa pang balita, pag-angkat po ng poultry products sa 4 na estado sa United States, ipinagbabawal po ng pamahalaan. So, nagpataw po ang Department of Agriculture ng import ban sa mga domestic at wild birds at iba pang poultry products tulad po ng karne ng manok, day-old chicks, itlog at semilya para po sa artificial insemination ng mga manok mula po. So, yung mga manok mula po sa Illinois, Minnesota, Ohio at Wisconsin kasunod po ng pagkalat ng highly pathogenic avian influenza doon. So, bawal muna mag-import. At ayon po sa nilagdaan na Memorandum Order number 11 ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na nag-uutos ng pagsuspende ng mga pag-angkat mula sa nabanggit na 4 na estado sa Amerika upang protektahan ang local industry ng manukan mula po sa posibleng banta sa kalusugan ng hayop pati na rin po ng publiko. So, inaatasan naman ang Bureau of Animal Industry na ihinto yung pag-i-issue ng sanitary and phytosanitary import clearance hanggang sa susunod na ilalabas na abiso. So, ayan po. Bawal muna ang importation ng manok mula po sa 4 na estado dyan sa US. Okay. So, kung merong bawal importation, meron naman din mag-import. Eto na. Hold your breath. Kapit lang mga kababayan. Ang Pilipinas po ay mag-aangkat ng 25 metric tons ng iba't ibang fish products para matiyak daw na matatag ang supply nito at maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga ito sa merkado. So, aprobado na po ng DA itong pag-angkat ng 25,000 metric tons ng frozen products, fish products, no? Kabilang na dito ang salmon, sardinas, scallops, lobster, at octopus. Ang mga i-import na mga seafoods na ito ay para sa buwan ng Marso hanggang Mayo. At matatandaan noong November ng nakaraang taon, pinahintulutan din ng DA ang pag-angkat ng 25 tons, no, 25
25,000 metric tons ng frozen fish at aquatic products upang matugunan ang inflation. So, tanging mga pasilidad na accredited ng BFAR ang papayagan na mag-imbak ng mga imported seafood. Ang mga importers na nagnanais lumahok ay dapat na accredited ng hindi bababa sa 1 taon at hindi nakikibahagi sa mga katulad na pag-import. Ang mga sinisiyasat naman hinggil sa food safety violation at mga walang kompletong documentary requirements ay hindi kasama. So kapag may mga issues, hindi sila sasama doon sa pwedeng mag-import nitong mga imported seafoods na to. So may mga reactions, sabi, papatupad kayo ng ban, 'di ba? Papatupad kayo ng ban, bawal mangisda doon sa mga ilang areas. Ngayon bumababa yung supply natin kasi wala tayong huli. Ngayon mag-i-import naman tayo. Yeah. Tapos daw yung i-import natin, dito din galing sa atin. No, right. Diba? Dito din galing sa atin, may mga disputes, diba? Tungkol dyan sa, ay nako. So ayan, para tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Yeah. So, pero sinasabi naman ng DA, no, in fairness to DA, hindi daw to makakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda natin. Ano kaya reaction ng ating mga mangingisda, no, sa sinasabi ng DA? So, ayan po. I-import tayo ng isda. Pero mo, pati isda, bini-import na natin. Yung baboy nga, ini-import na nga natin. Nag-import na tayo kasi kulang nga yung supply natin. Pero mataas pa rin ang presyo. Diba? Parang, octopus. Octopus, i-import din natin. Ano? Diba? I-import din natin. Hindi naman kilala na kinakain natin. Delicacy. Oo. Baka maraming Koreano dito sa atin. Kaya rin, sabagay, mga ano. May nag-export tayo yan dati. Pusi yung octopus? Inaalagaan dito o inuuli lang din? Inuuli rin lang sa bago. Okay. Bago mo i-export. Okay. Ngayon i-import na tayo. Pero yun na nga, di ba? Parang yung bigas, kulang supply natin, nag-import tayo para na bumaba ang presyo. Nagbaba pa ng taripa. Bumaba ba? Bumaba. Ngayon, ginagawa nila ng paraan, di ba, para bumaba. Pero kung yung decision nila to import and to lower the tariff para mapababa yung presyo, hindi naman nangyari. Sa baboy, ganun din. Nag-import tayo, hindi naman din. Tapos ngayon, isda naman. Try natin sa isda. Sorry po. Natatawa na lang ako eh. Ay, nako, Pinoy. Okay, balita number, ewan ko na pang ilang balita natin to. Okay. Ang NFA, nagsimula na sila maglabas ng mga stocks ng bigas nito nakaraang Miyerkules. So, sinimula na ng NFA yung paglalabas ng 2 buwang gulang na stock ng bigas sa mga local government units sa ilalim po ng Food Security Emergency. So sabi po ng NFA, kabilang dyan yung sa San Juan, Valenzuela, Navotas, Camarines Sur at mga initial LGU na makakatanggap nito. So ilan lang yan. Marami daw kasi gusto mag-participate, no, dito sa program na to. Dito sa Montalban merong binibenta 29 pesos. 29. Ibebentaan niya sa ahensya sa halagang 33 pesos kada kilo ang mga soon-to-age rice stocks sa pamamagitan po nga nitong FTI o Food Terminal Incorporated. And maaari naman itong ibenta ng LGU, so ipapasa sa mga consumers 35 pesos kada kilo. So may mga LGU, may mga GOCCs na naging interested dito sa project. So, nagpalabas na rin sila sa mga pamilihan, no, doon sa mga warehouses ng NFA. And sinasabi ng DA, ang target nila mabenta, 150,000
metric tons ng NFA rice stock sa loob ng 6 na buwan. Pero, may mga reports kay Ramil na yun daw NFA rice, meron ng bukbuk. May bukbuk na daw. So, yun yung iniimbestigahan po ng DA kung may bahid ng katotohanan yung mga reports na yan. And humiling po ang DA sa Commission on Elections na payagan pong maibenta ang mga stock ng bigas mula po sa NFA sa mga local government units sa kabila ng election ban. Sa ilalim ng programa, maaring bumili yung LGU ng NFA rice sa 33 pesos tapos papasa nga ng 35. Pero dahil election ngayon, bawal pala, no, merong COMELEC resolution na ang paglaan po ng public funds o yung pampublikong pondo para sa mga public service na ganito, bawal 45 days bago ang halalan sa May 12. So, gayon pa man, nagbigay po ang COMELEC ng exemption sa ilang programa ng DSWD tulad ng 4Ps, AKAP, WGP, sa mga so may mga conditions, no, sa ilalim po ng tiyak na mga kondisyon. So yun, humingi sila ng go signal ang DA na, di ba, magbenta para naman sa mga kababayan natin yan, hayaan na lang. Yun lang, dati na yung sinasabi natin, di ba, baka magamit kasi election time ngayon yun lang. Ayoko magkomento, baka tayo masama. Last na, ito hindi to kaugnay yan sa agriculture, pero I think kailangan malaman ng mga kababayan natin. Tumataas po yung bilang ng mga nagkakadengue, di ba? Ang Quezon City nag-declare na ng dengue outbreak. And marami pang mga lugar ang nagdedeklara ng dengue outbreak. So, ang Department of Health ay kumilos na. So, bukas po ay ilulunsad ang kampanya kontra dengue. Ang tawag nila dito, Alas 4 kontra Mosquito. Ito ay bahagi po ng pinalakas ng kampanya upang iwasan at makontrol ang dengue. So, dun sa FB announcement po ng DOH, isasagawa ang nationwide search and destroy mosquito breeding sites mula alas 4 ng hapon. So, bukas, alas 4 ng hapon, sa lahat po ng tanggapan ng pamahalaan sa buong bansa. And sasabayan din yan ng mga paglilinis sa iba't ibang lugar. So, siguro yung mga kababayan natin, sabayan na rin natin to yung kampanya ng DOH, di ba? Linisin na rin natin yung mga airs natin sa bahay na pwedeng or posibleng pamugaran po ng mga lamok o ng kiti-kiti. Huwag nyo nang intayin na may mag-offer sa inyo ng piso kada lamok, ha? Kasi may mga ganong programa. So, yun, linisin na lang natin yung mga areas, yung mga posibleng pamahayan ng mga lamok. So, dapat ma-destroy yan. Ayon sa DOH, mahalaga ang pagtutulungan at pagkakaisa sa lahat, pagkakaisa ng lahat para mapigilan po ang sakit na dengue na dala po ng mga lamok. No, yan po. So, protection na natin yung ating mga sarili. Bukod dun sa mga insect repellent na ipapahid, yung mga long sleeves or mahabang medyas. Yung mga, nakamahabang medyas diba? Para protektado pag nasa school. Kasi malamang yung iba sa school yan meron, diba? So, dapat yun po, puksain ang mga lamok na yan at yung mga pinamamahayan nila. Kasi nga po, pwede ho silang mabuhay kahit ho sa yung tubig sa tansa. Oo, kaya pa nila mabuhay doon. So, lahat na pwedeng pagbuhayan ng mga kitikiti na yan, natin, ay i-destroy natin, sirain natin. Okay? So, ayan po. Ayan, marami na nagme-message kay Ramil. O, yung mga kababayan natin, baka may mga reactions or questions po kayo dun sa mga balita namin ni Kuya Ramil.
Kayo ba, nakabili ba kayo ng NFA rice? Kamusta po ang kalidad? For human consumption ba? Or baka hindi na makain, katulad ng reaksyon ng ilan natin mga kababayan. Or yung mga kamatis, kamusta na? Bawang, sibuyas, kamatis. At ang mga hindi lang mga aromatics ang mahal, pati na rin mismo, 'di ba, yung panahog. yung mismong sahog mahal na. Okay. Si Kuya Ramil, maraming tanim, kaya hindi nito problema ang mga ang panahog. Ilang manok na ba nakatay mo para lutuin? Marami-rami na. Mahal ang baboy. Oo nga, mahal ang baboy, kaya manok na lang. Okay.